TGIF, long weekend for many of you are kapatid, so sit back as we bring you the day's latest headlines. Ako po si Denise Tan. Hello Denise Tan, ako naman po si Lourdes Vera. Ikaw ang nakasabihan ng manong driver ng jeep ay sweet lover. Ang nurse na kumukuha ng BP mo, siya rin ba ang Makes Your Heart Grow founder? Hindi tito ni Karen at Sabrina ang carpenter. At kahit gaano kapagod ang kaluluwa, ay kailangan magtunog foreigner ang ahente ng call center. Excuse me, call center. Hindi lang trabaho, kundi tungkol din sa dangal. Ang araw na to, unang araw ng Mayo, kaya isang taas kamaong pagpupugay at pasasalamat sa lahat ng uring manggagawa, hukbong mapagpalaya. Mga kapatid, work is a four-letter word. You better spell that right. This is Afternoon Delight. Okay, nakagis ng huling araw ng paggawa sa unang araw ng bagong buwan. It is Friday, May 1, 2026 at Labor Day nga ngayon, kaya mabuhay ang manggagawang Pilipino. Sa likod ng bawat sweldo, may kwento. Sa likod ng bawat industriya ay may kwento pa rin ng mga dapat magkaisa. Kwentong tao, bago tayo mga manggagawa, tao. So dignity, at sa araw na to, dignity and rest. Alam mo ba, partner, ang Pilipinas ang isa sa mga unang nag-celebrate ng Labor Day sa Asia. Talaga? At 1903, no, may tinatag kasi isang grupo, one of the first labor unions sa Pilipinas, 1902. Mga intelektual, mga manunulat, mga nobelista, mga makata ang bumuo nito. Ang galing ng kanilang pangalan, Union Obrero Democratica. Ang ganda ng initials, UOD. Kaya 1903, ang dami raw nakisali sa kauna ng Labor Day rally sa labas ng Malacanang, partner. Gusto ko yung uod Okay, so today is a holiday and there are lots happening to mark this day. Alright. May protesta sa Cebu, may protesta sa NCR, at sa iba pang parte ng Pilipinas para isulong ang sahod sana na makabubuhay naman. At may Labor Day celebrations din sa West Philippine Sea. At huwag kalimutan ang mga job fairs sa walang kamatayan ngayong araw ng paggawa. Lahat ng yan, may report tayo, maya-maya lamang. Partner, alam mo ba yung origins ng Labor Day? Bakit May 1? Bakit nga ba? May 1, ito yung itinalagang petsa ng tinatawaging Second Internationale. No? Yung pagpupulong ng mga bansa na sabihin natin na pulahan. Okay. Pero kasi ang roots talaga nito, May 1, 1886, yung tinatawag na Haymarket Affair sa Chicago. Dito, may mga manggagawa na nagpakita sila, nagrally sila para iprotesta at hilingin yung main work conditions naman kahit paano. Yes. Kasi dati 16 hours Oo. ang trabaho at walang yung Sabado, Linggo na off. Sama yun. Pasalamatan ninyo mga aktivista para dyan. Okay, sa mga mahilig mag-red tag. From 16 hours, binaba sa 8 hours na lang. Yung isa sa mga resulta. Pero yung Haymarket Affair, nagpaputok ang mga polis at maraming tinamaan. Maraming namatay, daan-daan. At yung araw na yun talaga ginugunita as yung May 1 kasi nangyari. Isn't there a documentary about that sa yung mga streaming platforms? I'm sure. Diba? Oo. Pero okay. ang irony na to, no, ang May 1 ay talagang, ito'y parang Super Bowl sa mga socialist countries. Pero sa America, ironically, where the Haymarket Affair happened, tinotone down nila ang May 1 Labor Day celebration. Sa Canada at US, ang Labor Day is celebrated in September. What? Ano yun? Are they trying to tone it down because of the history behind Cold War it? kasi. Okay. So, bad word yung ma-associate sa komunismo. Well, but here we are celebrating Labor Day, and this Labor Day, President Bongbong Marcos acknowledges the growing struggle of workers as the Middle East crisis hits home. Though he remains silent on a potential wage hike, he says that quality employment in his administration or is his administration's main priority. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin.
Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna sa nationwide celebration ng 124th Labor Day sa General Santos City. Kasabay ito ng job fair na nag-aalok ng higit 4,000 trabaho doon sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, TESDA at iba pang ahensya ng gobyerno. Present sa pagtitipon ng ilang miyembro ng gabinete, maging si dating Senador Manny Pacquiao. Ayon kay PBBM, hangad ng pamahalaan na magkaroon ng disente at dekalidad na trabaho ang mga Pilipino, lalo na ngayong apektado ang bansa ng krisis sa Middle East. Tinitiyak po natin na may sapat na supply ng pagkain at binabantayan natin ang presyo upang mapigilan ang pananamantala. Siniguro din natin na may sapat na supply ng petrolyo. Sinuspindi natin ang excise tax sa LPG at kerosene mula noong ika-17 ng Abril. Gayunman, wala sa mga nabanggit ng Pangulo ang wage hike o pagtaas ng sweldo sa mga manggagawa, partikular sa Metro Manila. Sa gitna ito ng ikinakasang protesta ngayong araw na humihiling na itaas sa 1,200 ang minimum wage. Ang binanggit lang ng Pangulo, ang taas sa arawang sahod sa Region 10 at 13 na una nang nadesisyonan at epektibo lang ngayong araw. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Ang arawang sahod ng manggagawa sa lugar na ito ay tumaas na sa 500 pesos at 475 pesos. Bukod sa job fair, dadaluhan din ng Pangulo ang rice distribution sa Gensan. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Well, multi-sectoral groups were forced to hold their demonstrations along Recto earlier today after being blocked by barricades on their way to Malacanang. Ang panawagan nila, national wage hike. Para sa detalye, tawagin na po natin ang ating comrade mobile journalist Francis Rivera. Francis, napakainit ngayong araw. Kamusta ang mga rallyista at anong panawagan nila? Yes, Lord and Denise, magandang hapon. Magandang tanghali sa inyo. Maaga nagsimula, kaya naman maaga din natapos ang isinigawang kilos protesta ng iba't ibang mga labor groups dito kanina sa may Recto Avenue dito sa Maynila. At pasado nga na alas 10 ng umaga, natapos din yung kilos protesta na dinaluhan din ng mga estudyante mula sa iba't ibang student organization mula sa iba't ibang universities at pinangunahan ng malawakang kilos protesta kanina ng Kilusang Mayo 1 National Wage Coalition, grupong nagkakaisa at ang iba't iba pang mga group. Andyan din yung mga transport sector o transportation group na nakita natin kanina, mga piston at ang manibela. Tama ka dyan, Pag-Store. Hindi na nakaabot pa mismo doon sa may harap ng Menjola itong mga rallyista kanina dahil doon pa na sa may Loyola Street talagang naka-block na yung daan, at hanggang ngayon nananatiling sarado. Ito papakita natin ito. Nananatiling sarado at talagang actually pati yung hindi lang rallyista na ang bawal, at sinarado na nila mismo yung gate doon kung saan nga maaaring dumaan yung mga tao o yung ating mga kapatid na around the area lamang na nakatira or dadaan. At po ko dyan sa mga vapor na nandito, parang may mga container van or truck pa na naandoon sa may likod nito. Talagang mahigpit ang seguridad dito sa harapan ng Menjola. Francis, parang bandang Moraita na yata yung barikada na yan. Medyo malayo yan sa Malacanang. Yes, Pops Lord. Ito yung sa may San Sebastian Street, at kanina nagsagawa doon lang sa may bungad, sa may intersection ng Recto Avenue, sa may Moraita, Tama ka dyan, Pops Lord. Doon sila nagsagawa doon sila nagtayo ng stage or yung tablado para isagawa yung kanilang programa. So napakalayo, kung tutuusin, napakalayo from Menjola talaga. At hindi na talaga sila makakaabot kasi dito pa lang sa may bungad, may Loyola Street, talagang block na yung nakasarado na yung kalsada.
Francis, tama ba yung nabalitaan ko na parang dahil nga may barikada na dyan, parang nagtipon-tipon pa din sila sa bandang UST naman, doon sa may Pinoval daw? Yes, tama ka dyan, Denise. 7 a.m. As early as 7 a.m. and napakarami na or talagang makapal na yung volume ng mga rallyista doon sa may Spanya. At maraming mga o iba't ibang grupo na yung nagtipon-tipon doon. Actually kasi yun yung pinaka-meeting point nila eh. So nag-start sila ng parang pre-program kumbaga doon sa may tabi ng UST, sa may Pinoval. At matapos nga yung isinagawa nilang programa or mini-program, pasado 8 a.m. Nagsimula na silang mag-march mula doon sa may Spanya patungo dito sa may Moraita kasi hindi na sila nakapasok dito sa may papunta dito sa may Menjola. Okay. Francis, ano-anong mga grupo ang nandyan kanina at balita namin ay may mga nagsasama daw na mga grupo na sabihin natin na hindi dati madalas makita dahil nasa opposing ends of the political spectrum as far as the left is concerned. Francis? Yes, Pops Lord. Yes, Pops Lord. Kanina talagang ramdam natin yung unity para doon sa mga grupo na nagkilos protesta or nagsagawa ng kilos protesta dito sa may Moraita. At isa doon sa mga panawagan nila, actually doon sa stage, lahat shout out o lahat kino-call nila yung mga representative from different party list, different sector or different group, at kanina katulad na lang ng Gabriela at Kabataan Party List at halos lahat na naandito talagang kino-call out o talagang binabati nung MC kanina doon sa stage. At yung panawagan, yung hawak-hawak nilang panawagan ay halos iba-iba man pero same context, itaas ang sahod para doon sa mga manggagawang Pilipino. At ang pinakamungkahi talaga nila from 695 pesos gawing 1,200 pesos ang sahod ng isang regular na manggagawang Pilipino. Okay, Francis, aside from those wage hikes, tama din ba that there was a call for justice dun sa isang student leader that was killed in Negros Occidental? Parang may mga nakikita tayong signs about that as well. Yes, Denise, tama ka dyan. At kasabay nga nung mga placard or mga mensahe, panawagan tungkol sa wage increase para doon sa ating mga manggagawa, talagang hingin din nila yung hustisya para doon naman sa tinatawag o tinaguriang Negros 19 ng Toboso, kung saan nga yun 19 na civilian ang namatay or ang namatay mula doon sa naging doon sa kinasang military operation at yun din yung mga nakikita nating panawagan for doon sa mga estudyante dahil as far as we know campus journalist din isa sa mga campus journalist ang nasawi doon, kaya yun din yung naririnig nating panawagan kanina bukod sa mga other na concern like itong pagtaas sahod, pagsuspindi sa actually pa naririnig ko rin kanina yung pagsuspindi sa excise and VAT para doon sa langis dahil ayon doon sa mga nakausap nating labor group hindi lang tsuper ang apektado, maging sila dahil patuloy na tumataas yung mga bilihin, hindi naman daw kasi tumataas yung sahod nila, kaya patuloy ang kanilang ginagawang panawagan. Okay, mukhang wala namang nabalitang medyo nagkakiskisan sa bahagi ng mga realista at sa mga kapulisan. Paano ba nila, normally maximum tolerance naman ang ini-enforce pag mga ganito pagkakataon, pero paano napanatili ng mga otoridad, yung walang nangyaring anumang sabihin natin ng mga skirmish? Actually, Lord, nung unang part nung program nila kung saan, kumbaga kasi ibang motorista dito na dumadaan, bukas naman kasi kanina yung itong Loyola Street papuntang Recto Avenue, yung kakaliwa or makakaliwa ka ng Nicanor Reyes, at nagkabiglaan yung kapal ng yung volume ng rallyista, naipit yung mga motorista doon. So ayun lang yung nakita natin, parang gilian nila na talagang nagkabusinahan, pero
rinig nga natin doon sa hindi sila aalis. So ang ginawa ng ibang mga motorista at in fairness doon sa ating mga traffic enforcer dito, pinareroute sila, kumbaga pinaatras isa-isa yung mga sasakyan papasok doon sa isang street dito para nga magbigay daan dito sa mga rallyista. And in fairness din sa mga rallyista kanina, napaka-peaceful at walang naging gulo at sila talagang baka lamang at pero yun nga lang, meron tayong mga nakitang ilang mga kabataan na bukod sa placard na hawak nila or signages, dito sa mga dingding or dito sa mga pader ng itong kahabaan ng Recto Avenue na to na nag-vandalism sila, no? At gamit-gamit yung spray paint kanina. So Ano mga sinulat nila, Francis? Ayun, itaas ang sahod at Ayaw mo ba yun, Francis may Rivera? mga outs pa na kailangan i-outs. Hindi ka ba sang-ayon doon, Parang Francis ayaw Rivera? ata ni Francis. Were any of them apprehended, Francis? Wala namang nangyaring pagsita kanina, pero yun yung mga nakita natin na kumbaga unusual kasi kapag nagko-cover naman tayo dito, no, parang wala naman nangyaring kumbaga yung vandalism, pero kanina talagang siguro yung damdamin din nila, yung emosyon nila at gusto nila marinig yung panawagan nila, no, ng ating gobyerno, kaya maging dito sa mga pader, no. May malapit sa'yo, Francis. Can you show us? Meron. Sige. Teka, makikidaan lang tayo Mabilis ito. lang. Papanawagan mo ba yan? Mapanood ng mga kinauukulan, adilistan? Ayan. Ayan. So, excuse me lang ha. Ito, sorry po na. Ito, gaya na lamang nito, Pops Lord. Alam naman natin na medyo malayo na to doon sa talagang pwesto kung saan nag-conduct or saan pero dito, ito na yung pinaka-nearest. Ito na yung pinaka-malapit. Itong sign na to. Tapos, sa likod niyan, barikada na, barbed wire na. Tandaan natin, Francis, wala pang isang taon ang nakalipas mula nung nagkaroon ng sunugan dyan sa isang lugar na malapit dyan. Na itago natin sa pangalang, nagsisimula sa letter S at nagtatapos sa S. Ogo. Alright. Kaya mag-ingat ka dyan, ang ating mobile journalist, Francis Rivera. Thank you, Francis. All right, at this point, we also give you a rundown of other stories we're watching this Friday, May 1st. At least 16 petitions for a wage hike have been received by the Department of Labor and Employment as the nation commemorates Labor Day today. DOLE spokesperson Leonard Serrano says some proposals seek to raise the daily minimum wage to 1,200 pesos. Current minimum wage is at less than 700 pesos. DOLE says a decision could be out by July. The National Bureau of Investigation has arrested former broadcaster Jay Sonza for allegedly spreading fake medical records of President Bongbong Marcos. He is now detained at the NBI headquarters in Pasay City. He faces a charge of unlawful publication under the Cybercrime Prevention Act, which his camp plans to challenge in court. Our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. I-question din namin ang jurisdiction ng RTC ng Pasay, bakit dito final? On to another development, a graft complaint has been filed before the Office of the Ombudsman against Health Undersecretary Matthew Bagao. That's over an alleged conflict of interest in the agency's health facility projects. Complainants claimed that the firm of Bagao's brother, EGB Construction, secured about 140 million pesos in contracts under the Health Facilities Enhancement Program. The group also alleged the firm bagged other government contracts, including from those from the DPWH. Bagao and the company have yet to issue a statement on the matter. And the Energy Regulatory Commission has ordered the resumption of the wholesale electricity spot market, or WESM, nationwide. The WESM was halted on March 26 due to energy supply risks and volatile prices linked to tensions in the Middle East.
ERC Chairperson Francis Saturnino Juan said resuming operations will allow electricity prices to better reflect market conditions while keeping consumer safeguards in place. The ERC said it will continue to monitor prices and may suspend the market again if conditions warrant. At time out muna dahil marami pa kaming kwento sa inyo at magbabalik po ang programang Afternoon Delight. This is AP News Minute. The U.S. Supreme Court struck down a majority black congressional district in Louisiana. The 6-3 ruling weakens a landmark civil rights era law that has increased minority representation in Congress. It opens the door for more redistricting efforts that could aid Republicans in the House. Defense Secretary Pete Hegseth can expect questions about the Iran war on Thursday. He'll testify before the Senate Armed Services Committee. House Democrats questioned him about the war's costs on Wednesday. White House Correspondents' dinner shooting suspect, Cole Thomas Allen, took a picture of himself before the attack. According to court filings, it shows Allen with an ammunition bag, a shoulder gun holster, and a sheathed knife. He's charged with trying to storm the dinner and kill President Trump. Britain's King Charles III and Queen Camilla conclude their U.S. tour on Thursday. They visited the September 11th Memorial in New York Wednesday. And you're still watching Afternoon Delight on the One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, the fourth atin ito civilian mission honored the fisherfolk, frontline workers, and crew members in the West Philippine Sea on Labor Day. And for details, we have our sailor na mojo, si Arles De Los Santos. Arles, nasan ka exactly ngayon? At okay naman so far ang iyong sea legs? Lord at Denise, ngayon ay nasa 127 nautical miles tayo sa kanluran ng Mamburao, Mindoro sa pagpapatuloy pa rin ng paglalayag ng atin ito Coalition Civilian Mission patungo doon sa Pag-asa Island na bahagi ng West Philippine Sea. No? Sa huling update natin ay 307 nautical miles away pa tayo bago makarating doon sa Pag-asa Island kung saan nga magdadala ng mga donasyon, relief goods, kagaya na lamang ng mga grocery packages, school supplies at mga krudo para sa ating mga kapatid na mga mangingisda no, doon sa bahagi dahil ayon nga sa grupo ay kasama ang ating mga kapatid na mangingisda sa Pag-asa Island sa mga apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ayan ang nakikita ninyo sa screen, ayan yung payak na selebrasyon ng araw ng mga magagawa dito kung saan nga no, binigyang pugay ang ating mga seafarers o yung mga mangingisda actually particular dito sa West Philippine Sea maging yung ating mga frontliners at syempre yung mga tripulante nitong MV Kapitan Felix Oca na kasama natin naglalayag patungo doon sa Pag-asa Island. Inaasahan na dadao nga tayo doon bukas ng mga pasado 3:00 ng hapon matapos yung nasa mahigit kumulang 11 oras na pagka-delay ng ating paglalayag kahapon mula sa South Harbor sa Maynila. Ba't ka ba na-delay, Arles, kahapon? Lord, isa sa mga nakitang dahilan ay yung kakulangan nga ng clearance mula sa isa sa ating mga government agencies. No? Ang narinig natin ay parang wala yung OIC na kailangan pumirma doon para makapaglayag na tayo. No? At nakuha nga yun parang around 4 or 5 p.m.-ish na kahapon kung saan nakuha natin yun habang nagpapatuloy naman yung misa. No? Nakadaong tayo as in nakaalis mula sa South Harbor sa Maynila ng mga nasa 8:04 ng gabi na. No? So ngayon, nasa humigit kumulang 11 oras na tayo na nasa Lao. Arles, for clarification lang, may explanation ba kung bakit wala daw dyan yung OIC o wala yung pirma or whatsoever? Because this has always been planned ahead of time naman, di ba?
Wala pa tayong nakukuhang explanation, Denise, no? Pero sa ngayon masaya na yung grupo ng atin ito coalition na natuloy nga itong kanilang civilian mission, no? Kasi habang naghihintay kahapon, Denise, no, ay nakita natin na magkakatulong na nilang i-repack yung mga grocery packages, yung mga school supplies, nagsagawa rin ng misa, nagsagawa rin ng safety briefing at diskusyon patungkol sa West Philippine Sea, no? Kung saan nandito yung isa sa mga retired Real Admiral, no, na ipinaliwanag naman yung West Philippine Sea at ito nga ba yung mga taktika at posisyon ng China para igiit yung kanilang claims dito sa West Philippine Sea. At ngayon, actually medyo maalon lamang at malalaki yung mga alon, no, pero dire-diretso naman yung ating paglalayag, no. Mataas ang tirik ng araw at medyo nakakahilo pero we're hoping na hindi naman magkaroon ng aberya dito sa ating paglalayag. Ay, mukhang payapa pa yung Oo dagat nga sa lagay na yan. Gagrabe pa yan, Arles. Hindi pa yan yung malala. Pero, sino-sino, may mga mambabatas ba na kasama dyan ng mga representatives ng akbayan? Kahapon, Lord, sa send-off ceremony na isinagawa, no, yung programa, ay present doon yung tinatawag natin syempre na Makabayan Block ng Kongreso. Nandun si Representative Percy Sentanya ng Akbayan at si dating Congressman Erin Tanyada. Gayun din, dito naman mismo, no, sa atin ito coalition, kasama na natin yung unang legislator na sumama dito sa civilian mission na ito patungo sa Pag-asa Island, si Akbayan Party List Representative Dada Hiram Ismula, na kung saan nga nakatakda siya na makipag-pulong din doon sa mga residente at opisyal ng Pag-asa Island, lalo pa at nabanggit niya nga yung nabanggit natin kahapon, no, na paparating na kasi yung budget season at mahalaga na maunawaan nga yung sitwasyon dito sa isla ng Pag-asa Island at kabukod pa dyan yung pinaka-inaabangan nga natin, no, na patriotic jet ski flag ride, na ito daw yung pangakong napako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang Mindanaon at ginamit nga sa kanyang pangangampanya, pero di lang malabo na nga, di posible na magawa niya yan anytime dahil bukod sa wala na siya sa kapangyarihan ay wala na rin siya dito sa bansa at nililitis sa International Criminal Court. So ayon kay Representative Hiram Ismula, siya na mismo yung gagawa nito, isang Mindanaon, isang babae at mula sa indigenous peoples para to pa rin yung pangako nga na napako. Arles, balita ko may sumusunod raw sa inyong mga multo Actually, Lord, kung makikita nga lang dito ng malinaw, no, dito sa bahagi na ito, nakikita pa rin natin na nakabuntot yung isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3103. No? Meron na rin itong history ng pang-agresyon doon sa ating Philippine Coast Guard na gumagamit nga daw, no, ng tinatawag na sonic blaster. Ito yung parang high level na decibel ng tunog, no, na pwede ngang makapinsala ng pandinig. No? But nakita natin ito kanina eksaktong 7:20 a.m. at magpasa hanggang ngayon hindi ito nawawala sa ating tingin, no, kahit na nasa kalayuan pa rin ito, pero hindi ito so far nawala pa mula kaninang alas 7 ng umaga at tuloy-tuloy, no. Wala pa naman na mas malapit na encounter tayo dito. Yung last measure ay nasa 3.2 nautical miles ito mula dito sa MV Kapitan Felix Ocano at nakita natin yan nasa 60 nautical miles mula sa Mindoro kanina and 90 nautical miles naman pagdating or mula doon sa Maynila. Nag-issue na ba ng challenge, Arles? Sorry. Yeah. No, I was gonna ask the same thing, kung may attempt na rin ba to communicate, Arles, in 7 a.m.? Wala tayong nakuha na radio challenge mula dito sa Chinese vessel na ito, no. At actually hindi na raw ito ikinagulat ng ating coalition dahil expected naman daw talaga na meron ngang mga Chinese vessels na sasalubong, pupuntot o makikita tayo rito. Pero medyo ikinagulat nila in a sense, no? Kasi or ikinabahala nila yung bilis at lapit nito, no, na pagbuntot kasi pasok pa rin ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. And actually, the last we checked, nabanggit ko kanina, 127 nautical miles pa tayo ng West Mamburao, Mindoro, no? So talagang kabahagi pa ito doon, no? Pero isang storya pa, Lord at Denise, na developing dito mismo sa sinasakyan nating barko ay hindi na rin makapagpalipad ng drone yung operators ng atin ito coalition para i-document nga sana yung ating paglalayag, no, dahil lumalabas daw na kailangan i-register sa Civil Aviation Administration of China yung kanilang mga drones, no. Ang tanong nila bakit daw kailangan i-register doon kayong nasa bahagi pa tayo or pasok pa tayo sa EEZ ng Pilipinas. May pwede silang isabit doon sa drone. Hindi, pero Arles, in the past, we've documented this before, di ba? Hindi ba tayo gumagamit ng drones in the past and hinanapan din ba ng registration dati?
Ayon kay AJ Ventura, Denise, no, na drone operator nga nitong coalition, parang hindi naman nila na-encounter itong pangyayari na ito. It's the first time that they've experienced this, no? And they have updated the system a few days ago before the civilian mission was launched. So they're really perplexed, no, kung bakit nga ganito yung nangyari. What they will do is once we approach closer to the Pag-asa Island, they will try to fly yung isa pang drone daw na nandoon naman sa area and check kung makakalipad nga pa ito, no? But at least on their position, hindi nila i-register doon, no? Kasi registered na nga ito sa ating local aviation system. Hinihingi pa natin yung paliwanag, of course, dito ng Civil Aviation Authority of the Philippines, OCAA. Mabilis lang, Arles, dalawang magkapatong na tanong. Okay, kung nakausap mo si Mission Commander Paeng David, ano raw ang plano ninyo kapag sakaling nagkaroon, let's say, ng bombahan ng tubig, harangan? Pangalawa, kailan ang estimate na oras o araw ng dating ninyo sa Pag-asa Island? Inaasahan natin, Lord, na mga hapon bukas, Sabado, ay darating na nga tayo doon sa Pag-asa Island. At yan, after nga yung delay, no? Pero tuloy-tuloy naman na yung ating pagbiyahe at wala naman tayo nakikitang mga problema dito, no? Pero ayon kay Civilian Mission Commander Rafael David, no, na hindi natin nais ng grupo na magpa-water cannon o i-trigger yung China sa kanilang civilian mission na isinasagawa nito, no? Kapag nagkaroon daw ng closer encounter sa mga Chinese vessels na probably mas dadami at mas makikita nga daw once we approach closer to Pag-asa Island, ay iiwas daw ang ating barko para masigurado yung kaligtasan ng nasa 127 na mga sakay nito, no? Halo-halo na yan ng media, ng mga organizers, mga conveners, mga volunteers na naririto nga, no? And syempre, yung kanilang prioridad pa din ay makapagbigay nga ng tulong sa ating mga kapatid sa Pag-asa Island. Nakita natin na may mga donasyon, parang last minute nga raw nila nakuha, no, or nabuo yung mga donation na ito, no, just few days before the civilian mission, nakapag-vouch nga sila ng mga grocery packages, ng mga school supplies, and syempre ng mga galon na dadalhin nga doon sa Pag-asa Island. Lord at Denise. Alright, ang ating mojo na naglalayag, si Arles de los Santos. Thank you, Arles. Kala ko mojo na inaalon na. Napakapit na si Arles kanina. But okay, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, international researchers found that toxic lead remains a persistent threat in Metro Manila's air, primarily driven by industrial activities like e-waste recycling and fossil fuel combustion. These fine particles pose severe neurological risks to children. The Philippines has not updated its national monitoring standards in nearly 2 decades. While on Business World, the Philippine Statistics Authority reports that the country's trade deficit reached a 6-month high of $4.512 billion in March. That's due mainly to record high import costs from rising global energy prices. Despite a robust 20.4% growth in exports led by electronics, surging fuel and shipping expenses pushed the total import bill higher. Experts expect this deficit to persist as elevated crude oil prices continue to impact the country's import-intensive growth structure. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. Alright, maglayag naman tayo papunta sa Kabisayaan. Nandun ang ating man in Cebu, Dale Israel, para pag-usapan. They'll talk to us about yung Labor Day activities dyan sa Cebu. Bye, go ahead. Magandang hapon, Lord and Denise. Yeah, amid the scorching heat this morning, several groups staged separate protests across Cebu City to mark the 124th Labor Day celebration here in the country. Rallies were held in key areas including Puentes Mania Circle, Fidel Rosario Avenue, and near Gaisano South. We estimated around 500 to 1,000 protesters joined the main gathering along Fidel Rosario Avenue this morning, while smaller groups mobilized in other locations. After their initial assemblies, the groups marched and converged at Metro Colon in downtown Cebu City, where the progressive groups also held the main Labor Day program. According to Jaime Paglinawan, chairman of Bayan Central Visayas, their key demands include the implementation of a 1,200 peso living wage and stronger security of tenure for workers. He stressed that the rising fuel costs
and increasing prices of basic goods, there is an urgent need to increase wages. The group also called for accountability in connection with the trash collapse incident in Barangay Binali, which involved workers employed by private firm Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. The landfill in Binali recently resumed operations after the DNR7 lifted its cease and desist order, but the investigation into the incident is still ongoing. Meanwhile, Lord and Denise, the Department of Labor and Employment also held a solidarity walk and commemorative program earlier today at the Plaza Independencia here also in Cebu City. The event was attended by various labor groups, including BPO employees, factory workers, and healthcare personnel. At the same time, Dole 7 also organized job fairs in 2 locations, at Robinson's Galleria here in Cebu City and at Island City Mall in Tagbilaran City Mall. In Cebu City alone, around 1,900 local job vacancies were offered by 20 companies, along with more than 3,000 overseas job opportunities from 3 employers also. In Tagbilaran City, about 700 local jobs were made available by 12 companies, and nearly 2,700 overseas jobs were opened by 6 recruitment agencies. As Labor Day activities continue across the region, the group of workers remain united in calling for better wages, improved benefits, and fair working conditions. Back to you, Lord and Denise. Alright, maraming job opportunities pero isa lang ang contact na ang ating desk sa One News Cebu. Thank you, Dale Israel. Dalang salamat, bye. And this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break and promise, magbabalik po siya. Hey, you're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our Delight of the Week treats from Quezon pa rin. And today we have broas. Quezon pala siya, kala ko dati Visaya. Akala ko rin. Kala ko pang Iloilo. Let me try it. Parang cute yung mga broas. So airy. Kailan? Parang meringue. Meringue. French na French talaga itong kasama ko. Hindi merengue. Meringue. Fine, merengue. Oo. Hindi ako. Masarap yung broa. Naku. Ha? Masarap yung broa. Broa. French. Oo. Alam Ano mo, to? mamaya titirahin ko yan. I was thinking, ano ba to? Pangkape. Tama, Pangkape. Ito, sa kape ko. Gusto mo ibabad? Hindi, medyo iba yung kulay ng kape mo. Hindi, yan yung tinatawag na Mexican Ba't coffee. may bula? Kasi ano siya, cappuccino. Espresso. Oh, Cappuccino. Mexican cappuccino. May Kaya foam. mabula. Okay. Sige, daanan natin ang stories on social media. On the Philippine Star, DOT bets on domestic tourism to stabilize a sector. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. right. Alam mo, sabi ng bagong tourism secretary, foundational na talagang domestic tourism, hindi na siya secondary lamang. At tumataas ang local tourism for the past year, no? Yes. Okay, so from 16.4%, umangat siya, 16.4% translates to 2.71 trillion in 2023, naging 3.16 trillion in 2024. Oo. At ang laking bagay ng social media. Kasi halimbawa, may isang influencer o isang artista na mag-selfie lang sa isang lugar na hindi ngayon lang narinig ng mga bata. So biglang, wow, magpa-flock doon yung mga tao agad-agad. Yung isang example na naalala ko, sorry, bigla ko lang naalala, yung may artista na parang may hawak siyang rope, tapos parang ferry walk ba yun? So parang isang lake somewhere. Tapos, as in sunod-sunod on Instagram, on TikTok, yun yung ginagaya ng mga tao. So dumadayo pa yung mga, Ang usapan lang dito, yung airfare. Kasi mahal. halimbawa, may mga kaibigan, nag-book sila last month, papuntang Cebu. Round trip ticket, 53,000 pesos. 53? Yes. Samantalang mahal na ako, nag-book ako ng, well, di ako nag-book. I was just looking at flights. Mga 2 weeks ago, pa Boracay. Parang nasa mga 20 plus thousand. Sabi ko, ha? Pag doon ba, mag-share ka ng mga Boracay pictures?
Hindi. Depende. Oh, wala. Hindi nangyari yun. Fix, it ganun didn't ba yun? happen. Kailangan Parang may resibo Zaldico na lang yan eh. Ay, Oh. proof of life. Proof of Okay, on to our next story. Still on the Philippine Star via Joyful Wellness. Stay in, feel alive, or how to have a stress-free weekend at home with simple pleasures that truly restore you. Talagang take note, emphasis on home. Hindi yung pupunta ka sa isang Makikitambay ka, gano'n. or parang nasa gitna ka na, may view ka ng lake. Hindi, madaming steps, Actually, yung isa sa mga rini-recommend nila is, why not have a movie night at home? So yung isa sa mga gusto mo talagang panoorin, why not make a date out of it, whether with yourself or kung sino man gusto mo makasama. Number 2 would be playing music that you've loved or songs that you've loved in the past. Kunyari, like ako, personally, yung mga early 2000s, di ba? Medyo kabataan ko. Early 2000. Or it could be as simple as cooking something at home also. Nothing complicated. Garlic fried rice. Yung mga madali lang, kahit prito-prito lang or yung mga isi-sear mo lang. Oo. Tapos pag tinalsikan ka, hindi ka masistress doon. Oo. Tapos masistress ka bigla na, ang alat ng nakain, ang dami kong nabili. Tapos anong gagawin ko dito sa niluto ko? Ganon? Hindi. Ultimo yung Dapat... aso mo, ayaw kainin. Oo. Stress-free lang. Dagdag ko lang, bago tayo bumate, laugh without explaining why and doing absolutely nothing. Hindi naman kailangan occupied yung araw mo palagi. Pero dapat may plano pa rin kahit paano kasi mabilis na dadaan lang. Correct. Sayang. Masasayang ang weekend. So even rest, relaxation, happiness is a skill. At binabati natin ang lahat ng skilled commenters natin sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. At sa nag-comment kahapon na kasama na raw, may Mexican na raw pala na pangalan doon sa National Anthem ng Amerika. Akala ko. Say, can you see? Akala ko yung nag-comment na PG ako. Ay, ba't ko ginawa yun? Magbabasa pala ako. Alright, meantime, Cebu City is set to take center stage as the 2028 Asian Beach Games return after more than 7 decades. Para bigyan ng mukhang balita Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. It's official! This 2028 sa Cebu City naman ang Asian Beach Games para sa 7th edition nito. Sinelyuhan yan kahapon sa isang contract signing ceremony sa Sanya, China. 1954 nang huling magsilbing host ang bansa para sa Olympic Council of Asia. We are very excited para sa natin sa bansa, no? To have two big events. SEAP YG next year, December, then after 3 months, Asian Beach Games. Tagal na tayo hindi nag-host ng OCA events. Inaasahang mangyayari ang historic tournament sa Marso na posibleng magtagal ng 2 linggo. It's very important, no? Sports, not only sports tourism, no? Tagal natin din sa showcase. Kaya naman tayo nag-host 2019 SEA Games. Mas malaki pa nga yung SEAP YG. Iba naman tong Asian Beach Game. Third pa rin, ano? Yes, sir. So it shows kung sino yung may beach talaga nakakapaglaro sa buhangin. Ano na makakapaglaro yung sa buhangin, wala naman silang beach. Sa latest ranking, nangunguna ang China na may 30 medalya. Pangatlo ang Pilipinas sa medal tally with 3 golds, 2 silvers, and 2 bronzes. Nadagdagan yan ng silver mula women's 4x60-meter women's relay. Nagtala sina Jessica Rose Lawrence, Lian Dayan Pama, Shane Joy Ponce at Christina Marinot ng 29.73 seconds para dyan. Samantala, pasok na sa quarterfinals ang Gilas men's and women's team ng bansa sa 3x3 basketball na gaganapin ngayong araw. Tinapos na ng Gilas men ang pool stage sa kabila ng pagkatalo sa Iran 14-21. Habang na-sweep naman ng Gilas women ang pool C matapos talunin ng Kyrgyzstan 21-15. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdez Sancho po hatid ang mukha ng balita. And our guest today, mula rin sa Cebu, Philippine Army reservist and actor Mateo Guidicelli. Mateo, welcome to Afternoon Delight. Hi, thank you very much. Thank you very much. How are you? Hindi ka ba nalilito? Ano? Hindi ka nalilito? Alam mo, litong-lito ako. Buti na lang, iba yung kulay ng damit mo. Alright. So, si Reserve Second Lieutenant Mateo Guidicelli ay magkakaroon ng bagong program. Sa Hunyo pa ito, ang title ay Patriots. Interesting ito dahil taking viewers behind the front lines in
the armed forces. Yes po, yes Pero baka puro army lang to, Mateo. Hindi, lahat ng branches of service. We have so basically Patriots, fini-feature po natin lahat ng mga kwentong ng buhay ng mga sundalo natin. From the Army, to the Air Force, the Marines, to the Navy, lahat-lahat. So, nagpili po kami ng, right now, up to 13, if I'm not mistaken, 13 different individuals na talagang fini-feature namin yung buhay nila bago sila maging sundalo, hanggat naging sundalo, ano ang pangarap nila sa pagiging sundalo. So, again, all their stories are very interesting dahil iba-iba. Mode of entry nila iba. Pag nasa serbisyo, iba yung assignment nila, anong pangarap nila, mga conflicts nila, iba-iba. So, it's very interesting. Okay, so you're going to be following 13 individuals. Yeah, 13 plus actually. 13 plus. Yeah. Will you be following them sa base, or will you also be following them at home, get to know their We family? did a whole 360 panoramic scan on them, kumbaga. So, from them as a family person, like this one on TV right now, this is a blind soldier, no? So he stepped on an IED back in 2020, if I'm not mistaken, or before that. And of course, General Browner, our chief of staff. But going back to that soldier kanina, major, he's a major now. He stepped on a bomb. He was facing the ground, and it's the shrapnel and everything splattered on him. He lost his sight. And then he thought na wala na siyang pag-asa sa serbisyo. But back, last administration, President Duterte's time, he said, no, you're going to continue. So he gave him something. And President Marcos naman reinstated him. So now he's back in the service, doing what he can do. And he's incredible. If you look at this guy, he's completely blind. And he has more than a million followers on social media. He's basically a content creator today, inspiring soldiers, inspiring people. And I asked him in this interview, sino nag-edit ng mga videos mo? Siya. Wow. You will be shocked and surprised how he does everything. So he does everything on his phone. So pumunta talaga siya school for this, the School of the Blind. And it's all by hearing, like your phone. But it's incredible how he does it. So he can edit a video in like 2 minutes and post it right away. Interesting kasi kanina no sa guesting mo sa Eat Bulaga. Apa. Pwede tayo mag-serve in our own way. Yes. With kanya-kanya mga talents, capabilities. Definitely. Yeah, gone are the days when pag sundalo, ibig sabihin bakbakan agad, sa ganito, ganyan. Of course, when you enter the army, they train you how to, the basics of war fighting, kumbaga. But that's the basic, that's the entry level. And then when you move in, you can find your specialization. Kumbaga, if you're a reservist like myself, okay, I train under the Rangers, Airborne, etc. But what's my true mission for the armed forces? It's telling their stories, diba? Doing projects like this, telling their stories, because I believe there's so many stories that are left untold and unsaid because they don't really talk about themselves, etc. So it's our part as a civilian or an outsider, somebody from show business, to tell their stories, and that's my mission, kumbaga. Baka pwede ka rin mag-drive ng mabilis sa truck. Pwede din. So I wanted to ask Mateo, no? Kasi syempre when we talk about soldiers, people in service, we always look at them with such high regard. Pero gaano ka-importante that we also see the human side of them, na hindi nakakalimutan ng tao na, they're not just here para ipaglaban kayong lahat. May pamilya din sila, yung sarili din nila dapat din nila makalimutan. Definitely, tinanong kanina sa Itbulaga, anong pinakamahirap na parte sa training, ha? Training. I'm speaking from my personal perspective. And this boils down to them as a soldier. Sa training, ang pinakamahirap doon is, being in your training ground for 45 days, etc., with no family but just your peers, and looking up in the sky and seeing the stars, missing your family, missing your loved ones, missing your mom, it's just, I don't know, sobrang respeto ako dito sa mga sundalo, especially sa West Philippine Sea, sa mga Pag-asa Islands. These people are gone for so long. The level of dedication and the reason why they're doing what they're doing, because sa hirap ng buhay, they need greener pastures, etc. Again, everybody has their own story, but, learning about their human perspective, their family man, or, it's really incredible to see why they do it, how they're doing it. Does that make sense? Did I answer that? No. Sa training mo, sabi mo, lahat kayo pantay-pantay ng trato. It's supposed to break you. Yes. It's supposed to turn you into a fighting machine. No? Yes po. Pero, in your case,
Nung na-break ka, ano sa tingin mo yung nabago aside from a sense of mission? Marami, sir. First off, going inside Scout Ranger orientation course 6 years ago, I thought I wasn't going to be broken. I was a triathlete. You know, I would run, Kaya ko swim, to. bike, no problem. But I remember Major Castillo then in the Ranger, he said, Matt, pustahan tayo 3 days. Bibigay ka. Bibigay ka. Sabi ko, tingnan natin. 2 days, bumigay ako. What do you mean? Because? Because, you know, I grew up a very privileged life, kumbaga. I can eat when I want to eat. I have utensils, etc. There, you know, 10 counts eating on the floor in a Tupperware or in a plastic bag lying down. Your sergeant screaming at you, really giving you hell, basically. Under the heat, sunburnt, blisters niya. And you have no more control. So that's when, yung unang mess time ko, yung lunchtime, umiyak na ako. At sinabi ko sa mga classmates ko din, shout out lahat ng PMA class 2021. Sabi ko sa kanila, kasi marami din babae, mga 10 sila yata. Sabi ko sa mga babae, ba't hindi kayo umiiyak? Ako lang. Sabi ko. Nagsumbong daw siya sa misis siya, nakausap niya sa phone. Sabi ng misis, buti nga sa'yo. Sobrang pagod. Yeah, because it doesn't just get you physically, Yeah. it comes into you emotionally, and it rips you apart. And I think that's what training does. It rips you apart and builds you back up. So yun. Yung sargento niyo ba, is anything like the drill sergeant in Full Metal Jacket? Yeah, I mean, our sergeants are tough. They really bark at you. And no? they bark at you and, yeah. Okay, tapos ito ka. Si Mateo nag-train din sa Presidential Security Group. Tell us about that. Okay, in relation to what went wrong with the recent attempt at Donald Trump's life. At bakit wala tayong ganun sa Pilipinas? Ang sinasabi ng mga PSC ngayon is that they do such an incredible job. It's an effort job that nothing and nobody has penetrated our president or the presidents in the past because they do their job really well. I think the CIA then, the Secret Service, they did an incredible job. They were able to evacuate the president, keep everybody safe. I think at the end of the day, if everybody goes home safe, that's the mission of the group. The irony is the most powerful military on earth, naka 4-0 na sila. May 4 na sitting presidents na nadali. Pilipinas, ang assassination lang dito ay character assassination. Puso-puso yan. Social Even on a media. national level. Social media assassination. Pero okay, Mateo, mabalik ako dun sa Patriots. Just looking at it, if you can talk to our viewers, ano ba yung sa tingin mong, or what you hope they can get out of it? Alam niyo po, unang-una, I just want to give so much respect and so much credit to all our soldiers to tell their stories. Ang sinasabi ko kanina, hindi naman perpekto ang lahat ng mga organisasyon or institusyon. No? There's always organizations or companies or communities that always have imperfections, just like the AFP, I'd like to admit. But we are striving to become better and better. And I think we all have to lead by example. So these people we've chosen here are leading by example. Careers that in the battlefield, and whatsoever. But these people are leading by example to try to have a better country. Again, you know, at the end of the day, we continue critiquing everybody and just saying negative and bombarding everybody, pushing down. We'll never rise up. So we just have to be proactive and try not to be defensive but offensive and proactive and try to, you know, push each other up to become the best versions of ourselves. In all aspects, no? Bilang artista, bilang host, bilang ganito, sundalo. So we have to motivate and push everybody up and tell their stories because their stories deserve to be told. Correct. Ang dami-dami natin mga pinapanood ng mga kung ano ng mga kwento sa mga telepono natin. These are the stories that deserve to be heard and seen, no? At Mateo, siguro bibigyan ka namin pagkakataon, imbitahan. Yes, sir. Salamat. Maraming salamat. Hi, guys. Maraming salamat to the both of you for having me. Thank you very much. And maraming salamat po sa inyong lahat. I'd like to invite everybody this coming June, ang Patriots po, dito lang po sa One News, One PH. At sana abangan niyo po ang show. And of course, on all digital platforms, abangan niyo po. Kasi ito po ang mga kwento ng mga ating sundalong Pilipino. Very inspiring, very motivational, and sana magustuhan nyo dahil pinag-usapan natin yung mga buhay nila at bakit nila ginagawa ang mga ginagawa nila, kumbaga. Alright. Ikaw naman, sa lahat ng mga dinaanan mo, okay, recording artist ka, artista,
race car driver, Dati. restaurator pa. Punta kayo sa restaurant ko if you guys are free, ha? Okay na ba? Naayos na ba? Yes, after 2 days naayos, boss. 2 days lang? 2 days. Okay. Mabili, walang corruption dun eh. Swabbing. No, but I don't know if you guys heard, there's Yes. this lady that just rammed through my restaurant and kawawa din siya kasi she's 72 years old. Yeah. You're just tired. It can happen. And I think now it's a Philinvest basically. They place bollards now. Yes. So it's very important. And hindi substandard kasi chinek ko. So, But everyone's okay. Pero sa everybody Cebu is doon tayo safe. That's why it's important. okay. Sa Cebu branch tayo kumain ka. Pumunta kayo sa Cebu? Hindi, punta tayo. Pag Were inimbita you from mo Cebu? kami, No. Okay. Dadayuhin lang daw. mahal daw pa Oo nga eh. Dito naman sa Alabang, mas Oh, mura. alam mo na lang. 53,000 to mura. Grabe ang play. You know, I mean, I think flights going abroad, Japan, Hong Kong, Or is cheaper. Yeah. cheaper than They going are. local. So, Domestic tourism, yay! Let's yeah, go. we have to push that. Yeah. Be all you can be in the army. Okay, again, we'd like to thank Philippine Army Reservist and actor Mateo Guidicelli for joining us today here on Afternoon Delight. Maraming Salamat. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, that'll have to do it for us this week. Thank you for watching Afternoon Delight. Happy weekend, everyone. Ako po si Denise Tan. Sa Lunes ulit, alas 12 yung punto, Lourdes de Vera po aking pangalan. Kapatid, we are one news all sides all the time. Last line is for Mateo. Yeah, boy. One news, all sides, all the time. Have a delightful afternoon, everybody. Thank you. Thank you so much. Salamat. You guys Thank done? you. Nice to Thank meet you. you. Nice to meet you. Sabi nila.